Ngayong araw na ito, i-share ko po sa inyo kung ano po ba yung halaga ng pagfa-fasting or pag-aayuno ng isang individual na tao. Dahil po, sa mundong ito, iba-iba po yung religious belief natin, iba-iba din po yung knowledge and understanding kung paano po tayo, yung paraan ng pagfa-fasting natin as individual human sa mundong ito. Bilang tao po, meron po tayong physical human body at meron po tayong soul individually. Ang physical na katawan natin bilang tao ay nangangailangan po ito ng more water kaysa sa solid food. Malaki po kasi ang percentage ng water sa katawan natin bilang tao kaysa sa solid food, kung bakit sa pagfa-fasting po ito po ay nangangailangan ng more water than solid food. Dahil ang physical human body natin as human ay organic po siya. Maihambing po natin ito sa mundo natin na ang mundo po natin kasi more water din po yung body, yung mundo natin, more water, malaki ang percentage ng water kaysa sa land. Yung katawan po natin, ganon din po, mas malaki yung percentage ng water na kinakailangan ng physical human body natin kaysa sa solid food. Kaya po sa pagfa-fasting po, nangangailangan po ang katawan natin ng more water, yung natural water, kaysa sa solid food. Dahil po ang pagfa-fasting po o pag-aayuno, ito po ay nakaka-attract kay God dahil po ang tao, meron tayong physical human body and soul. Iba yung knowledge and understanding sa katawan natin. Iba yung knowledge and understanding sa soul natin dahil deeper po yung knowledge pagdating sa soul level. At dahil sa pagfa-fasting na isang individual na tao, nakaka-attract po ito kay God dahil po kung mapapansin po natin or i-observe natin yung katawan natin as individual human, kapag we take more water than solid food, magaan po siya sa katawan natin. At mas madali po sa isang individual na tao mag-breath in, hold, and breath out. And as human kasi, meron tayong mga anger or disappointment sa feelings natin dito sa mundong ito. So, once na mag-breath in, hold, and breath out tayo, mas madali po yun gawin kapag yung tiyan natin, yung laman ng tiyan natin is more liquid than solid food. Kasi pag marami po yung solid food sa stomach natin, ay mahirap po huminga. Mahirap po siyang mag-breath in, hold, and breath out. At nakaka-distract po kasi yung laman ng tiyan natin pag sobrang busog tayo, nakaka-distract po siya. Kaya hindi po tayo nakaka-concentrate sa single thoughts, sa visualization. So, ang breath in and breath out, ito po ay starting point pag gusto mo mag-meditate. Dahil ito po ay paraan para ma-empty yung thoughts ng isang individual na tao para po magiging balance yung mental and emotional feelings. Kasi po, the more na nagbe-breath in, hold, and breath out ka, na sasara mo yung, halimbawa po, may galit ka, diba puro negative yung naiisip mo. Kapag nag-breath in, hold, and breath out ka, nawawala po lahat ng negatibong pag-iisip mo at napapalitan po siya ng positive thoughts and positive feelings. Dahil po, nasasarado yung ating utak at na-open natin ang puso natin. Kasi ang paraan para ma-open ang puso ng isang individual na tao ay sa pamamagitan po ng breath in, hold, and breath out. Kung bakit po, balance yung mental and emotional feelings kapag puso po ang gumagana sa isang physical human body ng tao. Dahil po kapag balanse po yan, yung mental and emotional mo, kapag puso ang gumagana, yung naiisip mo is puro positive, yung
kilos at gawa mo is positive din. Yung mga salita mo is positive din. Kapag balance yung mental and emotional feelings mo or yung mapayapa yung pag-iisip mo. Yan yung moment na open ang puso ng tao. At dahil po dyan, nakaka-attract tayo kay God pag puso ang ginagamit natin as individual human. Dahil po sa soul level po, yung knowledge doon is to understand the energy. And sa soul level, si God is only a spirit. Ano din siya, yung parang re-represent din siya ng enerhiya na love and light energy. Yan po yung enerhiya ni God. So, as human po, may soul tayo. May physical human body tayo. To receive yung enerhiya galing kay God, yung connection po natin as human is nasa heart natin as human. Kung bakit yung tao may puso. Diyan po tayo magko-connect kay God dahil from another dimension of the world, yung enerhiya po mag-i-start po yan sa heart ng human, sa heart po natin. And kailangan po natin siyang i-breath in, hold, and breath out. The purpose is to distribute yung enerhiya sa 7 chakra natin sa katawan natin. So bilang tao po, meron po tayong 7 chakra sa katawan natin. Bawat chakra may kanya-kanyang kulay ang chakra natin sa katawan natin. So, kapag sa physical human body natin, ito po ay nagre-represent lamang ng inner organ natin as human. Ngunit sa soul level kasi deeper pa po talaga yung knowledge and understanding pagdating sa soul level. Kung bakit ang energy na yon ay manggagaling po sa another dimension kasi sa kabilang mundo po, tayo po ay nagre-represent lamang ng enerhiya at kulay kapag sa soul level po yan. And kapag sa physical human body naman, natin, ang thoughts natin, action and words, yan po ay nagko-convert into energy, papunta yan sa soul. Tapos pag sa soul level naman, energy po siya, papunta sa physical human body natin. But from energy, mag-i-strike po siya sa heart ng human. And i-breath in, breath out natin, dyan na po natin mapaprocess. I-distribute po yan sa 7 chakra natin sa katawan natin. And yan yung paraan para yung enerhiya, mapaprocess po siya into words kung bakit yung mga na-absorb natin na enerhiya, nakaka-apekto po yan sa mood natin as individual human po. And kung ano po kasi yung feelings natin o mood natin, yun yung ginagawa natin, yun yung words, action natin. And kung bakit apektado yung mood natin as individual human dahil bawat enerhiya may sariling feelings po yan. Kung bakit nakaka-apekto sa physical human body natin. So parang reverse lang naman po yan. Dahil kung maintindihan po natin from energy, mag-strike sa heart natin as human, tapos i-breath in, breath out natin to distribute in our 7 chakra sa katawan natin. Pagdating po sa intuition natin, dyan po natin mako-convert yun sa words kung bakit naiintindihan natin. At each of us as human, meron po tayong sariling intuition. To understand kasi yung intuition natin, kailangan po natin yan, may peace of mind po tayo para maintindihan natin yung enerhiya na napipick up natin para mako-convert natin yan into the words. And yung truth chakra natin ang nagsasalita. Kung anong enerhiya ang napipick up natin, yun po yung naiisip natin, yan yung ginagawa natin, yan yung words action natin. Kaya every words action and thoughts natin as individual human, nagko-convert again yan into a energy. Kung bakit, para lang siyang parang paikot-ikot lang naman siya kung maintindihan mo kasi energy, parang soul to physical human body, ganun lang naman, rotation lang po yan pag maintindihan natin as individual human. Kung bakit
Kapag nagfa-fasting tayo, na-attract natin si God dahil si God is a spirit lamang siya, which is mag-provide siya sa atin through energy. Kung bakit once na ang isang individual na tao ay open yung kanyang puso, mas madali sa kanya makaka-receive ng mga intuitive guidance, knowledge, and understanding. Dahil po, kung mapapansin po natin or i-observe natin yung sarili natin, once na open ang puso mo, lahat ng ginagawa mo ay kabutihan sa sarili mo, sa kapwa mo at sa kapaligiran mo. At dahil nga si God is a pure love, kaya sa heart din yung, kumbaga, pure love, ang makaka-connect lang doon is ang pure heart din natin as individual human. Kung bakit nga sa mga prayers natin kailangan nasa pure intention para makakonect tayo kay God. Dahil yung prayer natin na yan, yung words natin, nakukonvert pa rin yan into energy. Kung bakit yan yung marireceive ni God kapag nagpo-produce tayo ng positive energy, marireceive yun ni God. So, from energy na naman kay God, ibabalik niya na naman yan sa atin, mag-strike na naman yan sa heart natin as individual human. And yan yung dahilan kung bakit na bawat enerhiya may feelings po yan. At yung feelings na yan ang nakaka-apekto sa ating physical human body. At kapag ang love and lights energy ang mag-strike sa puso natin, yan po ang dahilan kung bakit nagiging masaya ang isang individual na tao. Kapag puso ang umiiral sa tao, balance yung mental and emotional feelings niya, mapayapa ang kanyang pakiramdam dahil meron po siyang peace of mind and happiness. Magaan po siya sa pakiramdam. Kaya once na you are a positive person, maganda po siya, positive thoughts ka din and healthy body. So, yan po yung dahilan kung bakit ang pagpa-fasting ay o pag-aayuno ay mahalaga sa bawat individual na tao dahil po as human po, malaki ang percentage ng water sa katawan natin kaysa sa solid food. So, iba-iba naman yung paraan natin sa pagpa-fasting. But ito po yung mga benefits kasi na makukuha natin kapag nagpa-fasting tayo as individual human.